Ayan guys. Ay! Okay. Kala ko kalmado na siya eh. Nakabang sinasabi ko eh. Akit na siya. Punta ko dun sa rehousing guys ng isang napakagandang tarantula ang ating Haploclastus devamata. So kung makikita nyo guys eh, napakadumi na ng kanyang enclosure. Tapos may mga nagpo-form na rin na balls dito. Ito yung kanyang last na kinain yung balls, hindi ko naalis. Tapos itong enclosure na ito eh, may isang taon mahigit na rin ata. So yan, yun yung kanyang burrows. Dalawa guys, parang mata tapos may ilong dito. Gusto ko rin i-check guys kung buhay pa siya. Yun yung kanyang abdomen. Kanina ko pa ito tinataktak pero hindi siya nagalaw. So hopefully buhay pa siya. Hindi naman siya pre-mold kasi bukas yung kanyang dalawang entrance. Exit siguro yung isa. Ito yung kanyang tinatawag na turret. Pataas yung kanyang burrow. So dahil nasa pinakailalim siya guys, eh, I guess no choice tayo kundi bungkalin tong lupa na ito. Simulan na natin ng palabas. Dito ko siya i-rehouse sa mas malaking container para kung sakali mo na mag-bolt siya eh, hindi siya basta-basta makatakas. Mga old world eh takot to ni-rehouse, napakabilis nila. Malapit na nating ma-reach yung pinakailalim. Itong mga pebbles na to guys eh, hindi siya mabigat, magaan lang siya. Yun yung kanyang spot, so magdadahan-dahan tayo sa part na yan. Mukha namang good sa ilalim, no? Walang mga mold sa ilalim. Check natin. Ayun siya guys, oh. Ayun siya. Parang may movement akong nakita eh. Poko lang siya palabas guys ha. Pasensya na hindi may kita. Oops, ayun. Ayun na guys, oh, ayun no. Ay! Naka-thread post siya guys na nakabaliktad. Tapang. Labas ka na. Grabe. Okay, ayun. Yun ang abang sinasabi ko guys, no? Kapag yung lilipatan natin ng mga old world or kahit anong mga tarantulas na lang guys eh, kapag nag-bolt, kapag naramdaman nila yung harang sa gilid eh, normally tumitigil sila pero yung iba eh, umakit pa rin, pero normally tumitigil sila. So meron tayong chance para huliin sila at para hindi makatakas. Yan, may catch cup tayo dito. So din magalaw ako, huliin natin siya. Oh, di ba? Gandang tarantula nito guys. Napaka makulay. Ang pahit na kanya abdomen, no? Nag-fasting siya. Ayun, shoot. Yan na siya guys. Napakaganda na kanyang kulay. Oh. Kakaiba yung kanyang kulay. So ayun, nung nakuha ko to guys eh, December 2020 ata. Pandemic times noon eh. Aksidente ko lang siya nakuha dahil ibang box yung binigay sa akin. So para akong na-scam in a good way. Nung nakuha ko siya noon eh, maliit pa lang siya, spiderling pa lang siya, December 2020. Ngayon, January 2024, malaki na siya. So, 2 years na pala siya dito sa enclosure na ito. Kaya pala medyo parang pangit na yung substrate, dalawang taon na din siya dito. Dahil sa kanyang kakaibang kulay guys, eh, tinawag din siyang LSD Earth Tiger. Lucy in the Sky with Diamonds. Kasi yung acid noon, tinatawag na LSD kapag naka-acid ka, nakakita ka ng iba't ibang kulay. So, yung kulay niya parang ganun, parang naka-high daw. Pero ngayon, ang kanyang common name na polychromatic devamata. Something like that guys. So ayan ang ating si Lucy. Lucy ang pinangalan ko sa kanya kasi nga Lucy in the Sky with Diamonds. Hanger para sa pag-setup ng kanyang bagong enclosure. Kung gagayahin nyo to guys, siguraduhin nyo hindi kayo mapagalitan sa pagkuha ng hanger. At ilang natin tong hanger. Habang nag-set up tayo ng hanger, shoutout muna kay Darwin Gabaya, Mañez Solomia, Jan Michael, AJ Montiveros, Jet de Guzman, Maki Muldon, Conical Prince Narag, Dini Fernandez Purificacion, Marlon Gajardo, Kurt Duqueza, Dodong Aljan Mabilanga Malaton. Pangit itong ganitong klaseng sphagnum moss pero no choice tayo. Ang sphagnum moss ay nakakatulong para ma-retain yung humidity sa enclosure ng ating tarantula na kailangan niya. Siyempre kailangan basa. Lagyan natin ng substrate. Substrate guys. Sobrang dry ng substrate. Substrate ulit guys. Ito kasing ating LSD si Lucy eh, mas gusto niya yung humid, warm tsaka humid. Kaya binabasa ako. At yun nga, mekos-mekos lang daw.
Grabe ang alikabok pag dry na dry ang sphagnum mo. Alikabok. Bago yung closure ni Lucy. So, eto, for soil setup. Na-miss ko tong brush na ito Tagal ko hindi nakita to. Pwede ka na mag-bolt, Lucy. Grabe. Diba? Oops! Ang bilis. Napakabilis. Ate Lucy. Yan guys, si Lucy in the sky with diamonds. Yan. Diba, mas maganda na siyang tingnan kapag nasa substrate na siya. Ang mga Haploclastos de Bamata, normally, magbabarrow lang sila. Tapos yung entrance ng kanilang barrow ay parang pataas. Yung para sa kanyang lumang enclosure. So parang turret ang tawag doon. Tapos ito, ginawan ko ng parang masasaputan niya. So tingnan natin kung ma-encourage natin siya mag-web. Kasi sa kanyang lumang enclosure, nung maliit pa siya, masapot. So hopefully gumawa siya ng web castle tapos magandang barrow. So ayun, huling galaw kay Lucy. Ayun, para mapicturean natin siya ng maganda. Ayan guys. Ay! Okay. Kala ko kalmado na siya Ayun na guys. Yun nga bang sinasabi ko Akit na siya. Punta ko dun sa catch cup. Shoot sa catch cup. So, ayan guys. Mukhang hindi ko na siya pipicturean. Kasi nagbo-bolt na siya. Mga old world. Bolty-bolty. Tapusin na natin ang palabas at na-stressed out na si Lucy. Maraming salamat guys sa panonood ng content na ito. Parang ginanahan ulit ako mag-content nung nireels ko siya. Salamat guys at chill lang tayo lagi dito sa SPTV. Peace out!